Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos ipagtanggol nitong sina Padilla, Bato, Bongo at Aimee itong nangyari kay Sara Duterte, sa pagbawas ng mga personal security nito, maliban sa kanila dumagdag pa itong si Harry Roque sa samahan ng mga overkong mag-react sa nangyayari ngayon kay Sara Duterte. Ayon po kasi kay Roque, sinabihan niya itong si Chief Marbil na kung ano man ang mangyari dito kay Sara, ang pangunahing suspect daw ay itong si Marbil dahil sa ginawa nitong pagtanggal ng kanyang security. Posibleng daw na ang iniwan kay Sara ng mga security ay pwede daw traidorin siya. Matindi po mga kabunyog ang imahinasyon nitong si Roque. At sa pagbawas na iyon napaparanoid na sila. Anyway, para po sa karagdagan pang impormasyon sa mga pinagsasabi nitong si Roque, panoorin po muna natin ito. Inihayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na sakaling may mangyaring masama kay Vice President Inday Sara Duterte kasunod ng pagbabawas ng security personnel nito ay walang ibang dapat iturong suspect o dahilan kundi si PNP Chief Romel Marbil. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. I am on the record as saying, pag minangyari kay BP Sara, suspect si Marbil. Yan ang naging pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa ginawang pagbabawas ng Philippine National Police o PNP ng 75 police personnel mula sa security detail ni Vice President Sara Duterte at sa naging open letter ng pangalawang Pangulo sa PNP Chief. Ayon kay Roque, magkakaroon ng impresyon ng taong bayan na kaya tinanggalan ng security personnel ang bise ay para mailagay sa panganib ang buhay nito. Iisipin ng tao, kaya pala tinanggalan ng pulis para magkaroon ng pagkakataon na mapatay si BP Sara. That's on him. That's on him. I am on the record as saying, pag minangyari kay BP Sara, suspect si Marbil. Napag-alaman na ang mga tinanggal na security personnel ni VP ay ang matagal nang nagbibigay ng seguridad sa Vice Presidente. Ang iba pa nga ay bahagi ng kanyang security nung siya ay alkalde pa ng Davao. Malinaw ayon kay Roque na may pinaplano laban kay VP Sara. Ang seguridad, kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ang nagbibigay ng seguridad, wala ka rin seguridad. So ang importante, hindi lang mayroong tao na nagtalaga na magbantay sa'yo, kung hindi mas importante na pinagkakatiwalaan mo yung mga taong nagbabantay sa'yo. Ako malinaw, baka may plano sila laban kay BP Sara at laban sa lahat sa amin na tinanggalan ng security. Kaya nga po, pag minangyari sa amin, ang unang suspect po dyan, yung mga nagtanggal na aming mga tao na nagbibigay ng seguridad. Di ba obvious naman yun? Nagbigay din ng pahayag si Roque sa pagpunta ng PNP sa tinitirahan ng bise para siya ikising gaya ng nabanggit ni VP Sara sa kanyang open letter. Anya, maaring maging bahagi ng kanilang plano kay VP Sara ay paratangan at pagbintangan ng kung anong krimen ang ikalawang Pangulo. Bakit tinuturing na kalaban ang ating Vice President samantalang siyang pinakamangalawang mataas na opisyales? Alam mo, yung katunggali na si Leni nung panahon ni dating Presidente Duterte, ang alam ko dyan, ni minsan hindi yan tinuring na banta para ikising ang kanyang pamamahay. No? So ngayon talaga, malinaw na baka meron talaga silang mga plano na sa susunod na mga panahon, pagbintangan, bigyan ng paratang na krimen laban kay BP Sara at tuluyan ng arestuhin. At nandyan din siyempre yung usap-usapan na dahil siya ay dinawit ng mga teroristang CPP, NPA doon sa kaso na nakabinbing ngayon kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC na mukhang at lumalabas naman, no, alinsunod dito sa revelation na kinikisig ang bahay niya, mukhang talagang may intensyon na ipakulong sa Hague ang mag-amang Duterte nang sa ganon yung kanilang kandidato para sa presidente na walang pag-asang manalo bilang presidente magkaroon ng tsansa man lang. So malinaw po yan na talagang political harassment po talaga ang nangyari. Si Marbil, iwas naman sa media nang hingan ito ng panig hingga sa naging open letter sa kanya ng Vice Presidente. Matindi talaga ang imahinasyon nitong si Roque. Ngayon, bakit ba binawasan ng security itong si Sara? Alamin po natin ang paliwanag ng ating mga kapulisan. Panoorin po natin itong balita.
Tungkol naman sa pagbawi sa security detail ni Vice President Duterte, muling iginiit ni PNP spokesperson Police Colonel Jen Fajardo na ginawa ang hakbang para dagdagan ang police presence sa Metro Manila. Hindi lang naman daw nila ito ginawa sa Bise, kundi pati sa iba pang unit. Ang objective po ng PNP leadership ay dagdagan po yung mga police po natin on the ground para po madagdagan at masustain po natin yung police visibility and presence. Dagdag pa ni Fajardo, meron pa raw 31 na PNP security detail ang Bise. Yan po mga kabunyog, narinig po ninyo ang paliwanag ng PNP para ito ay makadagdag sa pagbantay at pagsugpo ng krimen sa ating lugar at maproteksyonan ang ating mamamayan. Dito mo talaga makikita ang pagiging gahaman at palaging iniisip ang pangsariling interes. Kung itong pagbawas ng security mo ay makakatulong para lalo pang maproteksyonan ang nakakarami, bakit ka magagalit? Hindi dapat ganyang ang tunay na leader ng bansa. Dapat, iniisip mo muna ang kapakanan ng iyong kapwa. Anyway, kung iisipin meron ka pa naman daw 31 security, ang dami na noon para bantayan ka. Yan kasi mga kabunyog ang ugali ng isang spoiled brat, pang sarili lang ang iniisip, hindi ka bagay sa pwesto mo. Dapat unahin mo ang iyong mamamayan. Huwag yung magreklamo ka na bawas ang iyong mga bodyguard. At sa mga nagtatanggol na mga senador kay Sara Duterte, bakit mas iniisip pa ninyo ang seguridad ni Sara kaysa sa ating mamamayan? Binoto ba kayo ng tao para lang ipagtanggol itong si Sara? Hay naku! Niloklok kayo ng ating mamamayan para pagsilbihan sila, hindi yung ipagtanggol ang isang tao. Kaya mga kabunyog, sa susunod na eleksyon, please lang piliin po ninyo ang mga magsesenador na may tunay na magmamalasakit sa atin. Isipin na lang po ninyo ang ating mamamayan na napapahamak sa kalsada dahil wala man lang pulis na pwedeng proteksyonan sila. At ito, mas concern kayo sa isang tao lang kaysa sa nakakarami. Anong klase kayong mga tagapaglingkod sa bayan? Anyway, balikan po natin itong balita at panoorin kung papaano nila ipagtanggol itong si Sara Duterte na kinawawa daw dahil sa pagtanggal ng kanyang security. Hindi lang daw si Vice President Sara Duterte ang binawasan ng PNP ng security detail. Nangyari din daw yan pati kay Senator Bongo. Ang ibang senador naman naniniwalang may mataas na opisyal na nasa likod ng pagbabawas ng seguridad ni VP Sara. Nagbabalik si Marian Enriquez. Ilang senador ang nagpahayag ng suporta para kay Vice President Sara Duterte matapos niyang palagan ang pagkakatanggal ng 75 pulis mula sa kanyang security detail. Naunang sinabi ni VP Sara na political harassment ang pagbabawas ng pulis para sa kanyang seguridad. Giit ng Bisen, nangyari yan matapos ang pagbibitiw niya bilang Deputy Secretary, paglabas ng umano'y cocaine video at ang pahayag niya tungkol sa State of the Nation Address. Dagdag pa niya, paano nasabi ni PNP Chief Romel Marbil na walang banta sa kanyang buhay. Gayong may nagvideo nga sa kanya at pamilya niya habang nasa NAIA. Pinuntahan din daw ng mga pulis ang lugar kung saan siya nakatira para mag-surveillance. Sabi ni Senator Bongo na kilalang kaalyado ng pamilya Duterte, maski raw siya itinanggalan din ng PNP ng security detail kamakailan. Ako rin po yung natanggalan ng security, mas nauna pa ako sa kanya. Siguro mga 3 weeks ago pa po ito. At bilang Vice Chairperson po ng Senate Committee on Public Order, concerned rin po ako. Panawagan ni Go sa mga pulis, huwag magpapadala sa politika at manatiling professional. Si Senator Bato de la Rosa naman nanawagan sa mga retiradong pulis at sundalo kung sino raw ang gustong mag-volunteer bilang security detail ng pangalawang Pangulo. Tingin ng senador, may nag-utos kay Marbil na bawasan ang security detail ng Bise. Alam ko naman si Chief PNP, hindi naman yan siya mag-decision ng gano'n kung wala instruction galing sa taas. Hindi naman basta-basta ang Chief PNP ka, tapos tanggalan mo ng security yung number 2 official ng Pilipinas. Nang tanungin ng News 5 kung sino ang tinutukoy ni De La Rosa na nag-utos kay Marbil, ang sagot niya lang, to whoever is above him, either above him or somebody that is controlling him. So that could be the most possible situation. Tulad ni Senator Bato, nanawagan din si Senator Robin Padilla sa mga gustong maging bahagi ng security detail ni VP Sara. Partikular na raw yung mga dating rebelde na voluntaryong sumuko at gusto nang magbago. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Yan po mga kabunyog, kayo na po ang humusga.
Mga lingkod ba talaga sila ng ating bayan? At kay Roque, huwag ka nga umipal, wala naman talagang saysay ang pinagsasabi mo. Tulad nitong mga senador na imbis na isipin ang kapakanan ng ating bayan ay mas mayroon pang malasakit kay Sara Duterte. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.